Sa sa bansang Arabo, sa mga bansang Arabo, wala kang maaasahan, palaging kumakampi yung batas nila sa kanilang kalahi. Yan mga kaibigan. Ito na lang ha, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang bansang Arabo, Saudi, mga Dubai, pero yung lalo na dyan sa Saudi dahil mga tarantado yung mga tao dyan. Kapag ikaw halimbawa ay nabundol ng sasakyan, nagreklamo ka sa korte, kahit na may kasalanan yung nakabundol sa iyo, sasabihin ng huwis, kung hindi ka pumunta rito, hindi ka masasagasahan. Ganon ang, yan ang sinasabi ko sa inyo, kung maaari lang ho, wag na ho kayong pumunta sa bansang Arabo. Napakawalang kwenta ho ng mga tao dyan. Marami na tayong ganitong kaso, Kuya Mon, ano? Marami na. Hindi na natin mabilang. Rape, di ba? Tsaka yung si Maricel Bugan, dumating dito. Si Maricel Bugan. Ay, grabe. Grabe yun. Grabe yun, binulag. Binulag yun. Tapos sinasaksak sa likod. Palaging sinusuntok sila. Lalaki at babae. Sinusuntok at sinusuntok sila. Sinisipa. Ayun. Sinasabunutan. Hindi pinakakain. Yung bang anak mo, hindi pinakakain? Ang sumbo niya po, sir, once a day lang po kung makakain sila ng kanin. Tapos, maswerte daw po kung mapakain sila ng 2 Dinuduraan pa nga yung kaisahan, di ba? Yung ganun lang po, isang beses lang sa isang araw sila po pakainin. Sabi nila, baboy, ang tawag pa nga sa baboy, hindi nila alam, mas baboy sila eh. Ang babaho nila eh. Di ba yung mga Arabo, sinasabi ko nga sa isang napakalaking spa, puro babae. Puro sila babae. Dumating yung isang Arabong babae, nakahubad. Nagsialisan yung mga... Nasa spa. Nasa loob ng... nasa loob ng... hindi jacuzzi. Yung init, pangalan yan, kung magpapawis ka. Sauna. Nasa sauna. Nung pumasok yung Arabo, yung babaeng Arabo, lumabas sila, napakabaho daw. Hindi lang sa kilikili. Yung baho, yun ang sinasabi. Di ba baboy sila? Ngumalingasaw daw. Sasabihin nilang baboy yung kanilang katulong. Mas baboy sila dahil unang-una bakit lumalangasaw yung kanilang kuhan. Pero Kuya Mon, kahapon kasi pumunta sa atin dito si Aling Judith. Kahapon din, inilapit natin or pinapunta natin si Aling Judith sa OWA para maidulog yung problema nito ni Sofia. Ano pong nangyari nung pinapunta namin kayo sa OWA kahapon, Aling Judith? Hinarap po kami agad ni Ma'am Koy, tapos ginawa niya kami ng paraan. Siya po isa po sa mga staff ni Admin Dimson. Administrator Dimson. Opo. Tapos, ginawa niya po, tinawagan po si Sofia para malaman niya po yung buod mula mismo kay Sofia kung alin ang katotohanan dahil ang sabi po ni Ma'am Koy, bukas, i-email po nila tapos sa OWA Dubai tapos papupuntahan daw po agad bukas nila ng tao doon. Pero nakausap niya si Sofia? Opo, kausap po namin pareho kahapon. Ano ba sinabi ni Sofia? Ayaw na raw po niyang magtagal doon sa dahil every time na tatawagin siya, nininervyos na ho siya. Kahapon nung medyo malumanay na ang boses niya kahapon, pero nung ilang days ang nagdaan na kinausap ko siya, nangangatog ang boses na humahagulgul ho talaga sa akin. Dahil ako po ang laging kumukontak sa kanya Sige. Ilang taon na si Sofia? Ano po, 33. 33. Ang amo niya po kasi, sir, walang kasiyahan. Perfectionist. Na ang lagi niya sinasabi, mali lahat ang ginagawa ng manugang ko. Wala raw alam sa trabaho. Before naman po sila ipadala ng agency, dumaan naman po sila sa training. Anong sinabi nito? Bakit naman pinayagan ng anak mo yung si Sofia? Sila pong dalawa ang nagkasundo Bago ko na lang po nalaman, ano na yung kanila. Anong sinasabi nung anak nyo? Kulang daw po sila sa sa pangtustos sa kwat, lalo't nag-aaral na po yung 2 anak nila. Pero yung anak ninyo, anong trabaho? Security guard po.
Dapat hindi niya pinayagan yung kanyang asawa. Dapat siya na lang nag-abroad ko. Ah, hindi niya pinayagan yung kanyang asawa na magtrabaho sa bansang Arabo. Kasi talagang, ako, sinasabi ko nga doon. Nung araw, lagi ko nang sinasabi dito, paulit-ulit, ako yung makulit. Huwag ko kayo magpadala ng inyong mga kamag-anak o kaya kung kayo naman may balak, huwag ko kayong pumunta sa bansang Arabo bilang domestic helper, DH. Dahil yung mga Arabo, akala ho nila, ang trato ho ng mga Arabo sa mga domestic helper ay mga alipin. Yan ho talaga. Alipin na pinakamababang uri. Kaya kuminsan, kung ano-anong pinagagawa nilang kinasaktan, mayroon pa nga, di ba si Sara Balabagan nangyari? Opo. Si Sara Balabagan, palagi siyang nire-rape nung ama nung kanyang among lalaki. Hindi nagtagal ay hindi na siya makatiis. Siguro marami ng beses na nire-rape, sinaksak niya, napatay niya yun. Akala mo ba nakulong siya noon, ha? Kung hindi dahil kay Roy Sinieres na noon ay ambassador sa bansang Arabo ba, ambassador sa Abu Dhabi, ay hindi makakalabas si Sara Balabaga. Talagang muntik nang nagbayad pa tayo noon. Nagbayad pa tayo ng blood money para lang para mailabas si Sara Balabagan dahil kahit na siya ay inagrabyado, napatay niya kasi. Yung, alam mo naman, palaging kampi ang batas sa Arabo, batas Arabo sa kanilang mga kalahi. Pero yan, pagdating dito, ayun, iba naman nangyari kay Sara Balabagan. Pero okay na siguro ngayon ang buhay niya, Kuya. Pero believe ako dito kay Sara Balabagan, sana lahat ng mga kababayan natin, katulad niya, buo ang loob, ano? Hindi, pero yung, wag nating sabihin na patayin yung Ako hindi amo dahil naman, kung mga lumaban lang. Kasi ang nangyari sa kanya, di ba mayroong yung ating yung pumunta rito sa atin noon, yung binulag, Si Maricel Bubos. si Bubos, si Saka yung Maricel, kasama si Victoria. si Victoria. Meron daw pagkakataon na gusto nilang patayin na yung kanilang amo. Pero inisip lang nila kasi. Inisip lang nila dahil kaya makukulong sila talagang. Meron na talagang natukso sila, napapatay na nila yung amo nila. Oo, wag na sanang mangyari yung gano'n. Kaya kasi Huwag nang pumunta dyan sa Middle East, lalo't pat kasambahay din. basta kasambahay. Sa iba, pwede ba iba, engineer yan, kung mga skilled lay worker. Pero kahit na nga Pero yung kasambahay, nako, ang turing po sa kasambahay kasi alipin Alipin. Talagang wala, mababa. Mababang uri talaga. Paano masisisi mo naman yung mga tao na yung mga kalalabas lang yan sa sa pagiging Sibilisado. Hindi. Kapapasok lang yan sa pagiging sibilisado. Nung araw, mga kaibigan, kasi karamihan sa kanila nakatira sa disyerto Ngayon itong sa Saudi halimbawa, mga 1970s, nagtayo sila yung gobyerno, nagtayo ng pagkalalaking condominium para sa mga Arabo, yung mga nagtatrabaho sa disyerto. Nasusunog. Kasi doon sa Salas, dinadala nila yung kamelyo nila tapos doon sila nagluluto din sila doon sa akala nila disyerto pa rin. Nagluluto din sila doon sa Salas, di sunog. Andun na lahat. Inakyat nila yung camel nila doon sa elevator pa, pati kambing. Ngayon, isa silang ganun Yung mga nomadic ho yan, mga Arabo. Mga gustong-gustong dyan sa disyerto sila manirahan. Oo, hindi talaga makapasok yung operator sa Saudi Line. Anyway, kahapon naman nakausap mo naman po Saudi Line o di ba sa Dubai yan? Oo. So, Dubai, oo.
Saudi. Operator, Ah? oo. Kasi dadampan ng operator. Oh. Oo. Tapos hindi rin